Hi po, Boss Bob. Ako si Sammy, nakatira sa Naga City. Matagal-tagal na rin akong nakikinig sa channel nyo. Mahilig kasi ako sa horror pampatulog. Sa dami na yata ng pinagdaanan kong nakakatakot, parang normal na lang sa akin ang makaramdam o makakita ng mga multo. Naalala ko pa noon, meron akong kapatid na palagi kong sinasama sa pamamasada ko. Tuwing weekend, wala silang pasok, kaya siya ang kasama ko. Andoon siya, nakaupo sa tabi ko. Minsan siya ang kumukuha ng bayad, minsan naman ang nagsusukli. Bunso naming kapatid yon. Nasa 10 years old siya noong mga panahon na yon, habang ako naman ay 25 years old. May jeep kami na pinapasada ni tatay, tapos minsan naman ako ang namamasada. Ito na ang kabuhayan namin simula pa noon. Tawagin natin sa pangalang Metsi yung punso kong kapatid. Abang na abang yan every weekend kasi alam niyang isasama ko siya. Maaga ako umuuwi kapag kasama ko siya dahil nga ayokong umabot kami ng masyadong gabi sa kalsada. Antukin pa naman siya at pinag-iingat ko rin. Hanggang 10 PM ang pinakalit naming pamamasada. Ayoko rin kasing magbiyahe ng madaling araw. Isang araw, nagkaroon ng emergency yung isa sa mga pasahero namin kaya late na kaming nakauwi. Hindi kasi inaasahan na manganganak yung isang pasahero. Mabuti na lang at siya lang yung sakay namin at yung kasama niyang matandang babae. Hinatid namin sila sa ospital. May kalayuan din yung ruta noon pauwi sa amin, kaya kung susumahin, baka abutin kami ng 3:00 ng madaling araw sa daan. Ang nasa isip ko pa noon, na magsasakay na lang ako ng ibang pasahero para dagdag kita na rin. Halata na rin sa kapatid ko na inaantok siya, kaya ang sabi ko na matulog na muna siya. Gigisingin ko na lang kapag nakauwi na kami. Sumunod naman siya. Madilim ang paligid. Wala gaanong sasakyan. Tapos yung maladaanan namin, mga puno lang, tapos may sementeryo. Bago kami dumaan sa sementeryo, may pumara na 4 na tao. Halatang mga lasing sila. Ang iingay rin kasi nila sa jeep. Hindi sila tumigil sa pagtatawanan at pagsisigawan. 2 babae at 2 lalaki yon. Yung 2 lalaki, magkatapat na nakaupo sa tapat ng pinto. Tapos yung 2 babae naman ang nakaupo sa kanan. Mukhang malakas na ang tama ng alak nung isang babae kasi nakahiga siya sa upuan. Silang 4 lang naman ang nakasakay kaya walang problema. Ilang sandali pa, nagising yung kapatid ko. Nilingon niya yung mga nakasakay tapos binilang pa niya. Maya-maya, nagtanong siya sa akin kung nagbayad na ba yung mga yon. Ang sabi ko ay hindi pa. Medyo malayo pa naman ang biyahe kaya baka mamaya pa yan. Pinapabalik ko na lang siya sa pagtulog. Pero ang sabi niya ay hindi na siya inaantok. Hindi ko alam kung bakit maya't maya siya lumilingon sa mga pasahero. Siguro dahil naiingayan din siya. May pagkakataon na tumagal siyang tumitig sa likuran na para bang may titingnan talaga siya. Sinita ko nga siya dahil baka mailang yung mga pasahero, lalo na at mga lasing ang mga yon. Pero hindi siya kumibok. Tumingin lang siya sa akin at nagtanong kung bakit hindi pa nagbabayad ang mga pasahero. Inulit ko na naman sa kanya ang dahilan. Medyo naiinis na ako kasi ang kulit niya. Ilang sandali pa, lumapit yung lalaki. Nag-abot siya ng bayad para sa kanilang 4. Kinuha ng kapatid ko, tapos sinuklian sila. Nang makabalik na sa pwesto niya yung lalaki, sinabi ko sa kapatid ko na okay na, bayad na sila. Kaya manahimik na siya. Pinapabalik ko na siya sa pagtulog. Pero ibinalik na naman niya ang tingin sa mga pasahero. Pinatay ko na ang ilaw para hindi niya makita. Pansin ko rin na tumahimik yung 4. Mukhang natutulog na. Maya-maya pa, hindi inaalis ng kapatid ko ang tingin niya, kaya pinagalitan ko siya. Ang sabi ko ay hayaan na niya ang mga yon. Nagtanong siya sa akin kung bakit hindi pa nagbabayad yung isang babae. Tiningnan ko sa salamin. 4 lang naman ang pasahero, kaya sabi ko ay bayad na yan.
Kaya nga 4 ang binayad kanina. Tapos sumagot siya na 5 naman silang nakasakay. Malamig ang hangin noon kaya kinilabutan talaga ako. Bumilis din yung tibok ng puso ko. Ito kasing kapatid ko ay merong third eye. Bata pa lang kung ano-ano na ang nakikita. Pinagsabihan ko siya na pabayaan na lang niya. Ilang beses ko siyang sinuway pero matigas talaga ang ulo. Hanggang sa bumaba na yung 4 na pasahero. Wala nang ibang nakasakay. Pero hindi ko alam kung andoon pa yung babae na sinasabi niya. Nang malapit na kami sa bahay, nagsalita yung kapatid ko. Parang kinakausap niya yung babae. Ang sabi niya, bakit ba ayaw pang magbayad? Sinabi ko sa kanya na libre na lang, hayaan na. Kahit na wala naman talaga akong makita. Hanggang sa makauwi na kami. Palagi niya sinasabi na sana hindi na ako nagsasakay kapag libre lang. Sinabi ko yun sa mga magulang namin, kaya hindi na lang muna siya pinasama sa biyahe. Ang hindi ko alam, mas malala pa pala ang mangyayari sa akin nung hindi ko siya sinama. Maayos ang biyahe noong umaga, nakailang ikot ako. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Naghuling ikot pa ako bago umuwi. 10:00 na noon, kakaunti na lang ang pasahero ko. At nang maarating sa bayan, nagsibabaan silang lahat. Tapos hindi na ako nagpasakay pa kasi iikot na ako pauwi. Okay naman ang pagpapatakbo ko. May music pa nga para mas dama. Kapag kasama ko yung kapatid ko, panay kasi ang daldal nun. Kung hindi siya makakakita ng multo, panay naman ang kwento. Habang nagmamaneho ako, napatingin ako sa salamin. May nakita akong babae na nakaupo malapit sa pinto. Nakaputi siya, parang tulala sa labas. Kinabahan ako kasi madadaanan ko na naman ang sementeryo. Nagdasal ako na sana may pumara sa jeep para magsakay ako. Alam ko kasi wala naman akong pasahero dahil kitang-kita ko na bumaba silang lahat sa bayan. Pinilit kong pakalmahin ang sarili. Pasulyap-sulyap lang ako doon sa babae. Pinalitan ko ng worship songs ang tugtog ko. Tapos nakikisabay ako para dagdag proteksyon na rin. Kahit ang totoo ay naiiyak na ako. May pagkamatatakutin din kasi ako, boss. Kaya kada sulyap ko sa babae, papalapit siya ng papalapit sa akin. Pero naapirmi lang yung katawan niya. Hindi ko maaninag yung mukha niya. Pinilit ko ang sarili kong huwag na siyang pansinin. Hayaan na lang kumbaga. Kasi kung kaluluwa man siya, aalis rin yun ng kusa. Inip na ako. Parang sobrang haba ng biyahe nung gabing yon. Para akong nagmamaneho sa walang katapusang kalsada. Wala rin akong makitang kasabayan na sasakyan o kaya kasalubong. Ang weird nga kasi maaga pa masyado para mawala ng sasakyan sa kalsada. Ilang sandali pa nun, nakaamoy ako ng bulaklak. Amoy sampagita pero sobrang tapang ng amoy. Mas lalo akong napadasal kasi naramdaman ko na parang nasa likuran ko na yung babae. Ilang sandali pa, nawala ang amoy. Hindi ko magawang sulyapan ang babae kasi baka pagtingin ko, sa akin na siya nakaharap. Baka kasi mamaya, magulat pa ako sa mukha niya. Biglang tumahimik ang paligid. Hanggang sa nakarinig ako ng may mahinang pag-iyak mula sa likuran ko. Napamura talaga ako ng ilang beses kahit ramdam na ramdam ko na siya. Tapos dinig ko talaga ng malapitan yung iyak niya. Sinubukan kong tumawag sa bahay para kahit papaano ay may makausap ako. Pero walang signal doon sa area. Hindi naman nangyayari yun kapag nasa biyahe ako. Ngayon lang talaga. Hindi ko na alam ang gagawin kasi wala pa rin akong matanaw na bahay sa paligid na nakakapagtaka talaga. Ang alam ko lang buong kalsada siya tapos yung malaking pader na nalalaanan namin. Nagdasal lang ako ng nagdasal para kahit papaano magkaroon ako ng lakas ng loob. Hanggang sa lumalakas na yung pag-iyak. Napapansin ko na parang nasa tabi ko na siya. Kahit sa kalsada ako nakatingin,
Yung peripheral vision ko o sa gilid ng mga mata, nakikita ko siyang nakaupo na sa tabi ko. Hindi ko na napigilan ang sarili na lumingon sa kanya. Kitang-kita ko yung mukha niyang nakakatakot. Maputlang maputla, tapos nangingitim ang mga labi. Yung luhang lumalabas sa itim na itim niyang mga mata ay kulay itim na malagkit. Dahil sa kilabot, hindi ko na nakontrol ang manibela. Muntikan na nga akong mabangga. Mabuti ay naihinto ko. Nasubsob pa ako. Kasabay nun ay nakarinig ako ng malakas na busina mula sa likuran ko. Agad akong napalingon sa gilid. Wala na yung babae. Pati sa likod ay wala na ring nakasakay. Doon ako nakahinga ng maluwag. Tapos para naging maaliwalas ang lahat. Nakakakita na ako ng mga sasakyan na dumadaan at ilang mga kabahayan sa paligid. Yung kaninang bumubusina sa akin, huminto siya sa gilid ko at sinabing mag-iingat ako. Siguro, mas maganda raw na kapag dadaan kami banda roon, magbusina ng malakas para iwas aksidente. Kasi marami na ang aksidente roon. Alam ko naman yun dati pa, pero hindi ko ginagawa kasi hindi ako naniniwala. Nang makauwi ako, hindi ko yun sinabi sa mga magulang ko kasi baka mag-alala sila. Hindi na nawala sa isip ko yung babaeng multo dahil pati ako ay muntikan ng maging multo dahil sa kanya. Pero minsan, may kung ano-ano pa ring kaluluwa ang nakikita ng kapatid ko kapag kasama ko siya sa pamamasada. Meron pa noon, may kinakausap siya na hindi naman nakikita. Sabi niya lang sa akin, bata raw yon. Hindi ko alam kung normal na ba yung palaging may nakikisakay na kaluluwa sa mga jeep o dahil hindi namin pinabindusyonan yung jeep nung binili ng second hand. Ang una kasing may-ari nito ay namatay dahil binangungot daw habang nagpapahinga. Siguro isa rin yung malaking faktor kaya lapitin ng mga ligaw na kaluluwa yung jeep na pinapasada ko. Dagdag pa roon na palaging nakakakita si Metsi ng mga multo. Matituloy ako nahahawa na sa kanya. Si tatay naman, nung pinapasada niya noon ang jeep, tinayuan daw siya ng balahibo sa batok. Pairamdam daw niya ay may ibang nakasakay kahit wala namang pasahero. Alam ko, may ilan na rin siyang experience sa katatakutan pero hindi lang niya naikwento para siguro hindi kami masyadong matakot at baliwalain na lang ang mga pagpaparamdam at pagpapakita. Dahil baka sa susunod ay madisgrasya na talaga kami. Maraming taon na rin to lumipas at naibenta na yung jeep na yon. May ilan pang pagpapakita at pagpaparamdam ang naganap. Pero ito talaga yung pinaka-nakakatakot na na-experience ko nung driver pa ako ng jeep noon. Hanggang dito na lang ang kwento, Sir Bob. Pasensya na akong napahaba pero sana ay mapagtiyagaan ninyo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng nakikinig sa channel nyo. Tawagin niyo na lang akong Jamie na atira sa Malate. Dati po akong habal-habal rider na ngayon ay isang call center agent na. 2 taon na po akong nakikinig sa inyo at palagi nag-aabang sa mga kwento. Ang nais kong ibahaging kwento ay noong naging habal-habal driver pa ako. Nakatira ako dati malapit sa Pasay Terminal. Doon ako madalas naghihintay ng mga pasahero na minsan na hindi makapag-book o namamahalan sa mga taxi. Paikot-ikot lang ang pwesto ko sa Pasay dahil kada tatambay ako ay may naisasakay ako. Nung mga panahon kasi na yon, pahirapan din mag-book. Kaya yung iba na nagmamadali, sa aming mga habal-habal riders talaga sumasakay. Okay naman yung ganong klaseng trabaho. Minsan lang may mga magugulong pasahero na hindi sumusunod sa usapan kung magkano ang bayaran. May isa akong biyahe na hindi ko makakalimutan. Gabi na noon, maulan, kaya medyo nahihirapan din akong makakuha ng maisasakay. May hinintuan ako na isang lumang bahay. Tapos ang katapat noon, parang tambakan ng mga sirang sasakyan.
Nagpatila ako ng ulan doon kasi wala akong dalang kapote. Hindi ko rin alam na uulan kasi maganda naman ang panahon nung umaga. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim kaya balak kong maghanap ng maisasakay doon malapit sa mga kumpanya ng Pogo kasi doon madalas maraming sumasakay. Kaso wala naman akong magawa kasi kung may maisakay man ako, wala rin kaming gagamiting kapote. Inabot na ako ng gabi nung tumila ang ulan. Halata pa rin sa langit na masama ang panahon kasi makapalang ulap tapos kumikidlat-kidlat pa. Nagbalak na akong umuwi kasi wala rin naman akong kikitain. Sa looban pa yung sa amin. Medyo malayo tapos sira ang poste ng kuryente. Habang nagmamaneho ako, may pumara sa akin na matandang babae. Iika-ika na siya kaya hinintuan ko. Nagtanong ako kung anong kailangan niya. Nakisuyo siya kung pwede raw bang makiangkas sa akin. May binanggit siyang pangalan. Medyo pamilyar sa akin kaya sinabi ko yung lokasyon. Ang sabi niya ay doon nga raw. Sakto na madadaanan ko yon bago ako makauwi sa bahay. Natatandaan ko pa na may hawak siyang eco bag na pula. At nung pasakayin ko siya, hindi na siya gumamit ng helmet. Wala naman daw kasing makakahuli sa amin kung sakali. Kukunin ko ba sana yung hawak niyang bag pero tumanggi na siya. Habang nasa biyahe kami, dahan-dahan lang yung patakbo ko kasi madulas ang kalsada tapos may angkas pa akong matanda. Baka kasi matakot. Nakakaawa naman kasi siyang tingnan. Kapag sinisilip ko siya sa side mirror, napapansin ko ang kulubot ng balat. Naaawa ako sa mga ganitong matatanda, kaya minsan binibigyan ko ng free ride talaga, lalo na kung madadaanan ko rin naman yung pupuntahan nila. Nagkukwentuhan kami. Nagtanong ako kung ano bang ginagawa niya roon. Sinagot niya ako na may hinahanap kasi siya, kaso ay hindi pa rin niya nakikita. Nagtanong ako kung ano bang hinahanap niya. Ang sagot niya ay yung anak niya. Nagulat ako kasi bakit siya magpupunta sa lugar na yon para hanapin yung anak niya, tapos anong oras na rin yon. Nagtanong ulit ako kung bakit doon niya hinahanap yung anak niya. Ilang taon na baka ako at kailan pa nawawala, kasi balak ko siyang samahan sa police station para magpatulong. Pero hindi naman niya sinagot yung tanong ko. Tahimik lang siya at naatulala sa kawalan. Bukang ayaw niyang sagutin kaya iniba ko na lang yung tanong. Napunta na lang ang usapan kung sino ba yung pupuntahan niya sa bahay na hatiran ko sa kanya. Kung doon ba siya kako nakatira o may kakilala siya doon. Sa pagkakatanda ko kasi, caretaker lang ng bahay ang naroon kasi madalas nga akong dumadaan. Tapos wala naman akong nakikitang ibang tao. Ang sabi niya lang sa akin, bahay nila yon. Pinundar nila ng asawa niya at doon lumaki yung mga anak niya. Nagsimula na siyang magkwento. Ang dami nga niyang sinabi sa akin tungkol sa mga anak niya, sa asawa at sa mga pinagdaanan sa buhay. Medyo nahihirapan na nga akong intindihin siya dahil mahina yung boses niya, tapos mahangin pa. Makapal pa yung helmet ko. Hindi ko na inulit na magtanong ng mga hindi ko narinig kasi baka mapagod lang din siya sa pag-ulit ng kwento. Patuloy nang siya nagkukwento sa akin hanggang sa huminto ako saglit dahil nakasalubong ko yung isa sa mga tropa ko. Hinintuon ko siya tapos konting kwentuhan. Mga tanungan kung okay ba ang kitaan ngayong araw. Tapos nagpaalam na ako sa kanya kasi kako may ihahatid pa ako. Nagtaka at natawa siya. Ang sabi pa niya kung sino raw yung ihahatid ko o susunduin. Sabi ko ay ihahatid ko si nanay. Nang tinuro ko yung angkas ko, walang tao sa likuran ko. Nagtaka pa ako. Bumaba pa ako ng motor para tignan kung maigi at hanapin sa paligid. Pero biglang nawala yung matandang babae. Inulit kong tanungin yung tropa ko kung hindi ba niya nakita yung angkas ko. Ang sabi niya ay wala naman daw akong angkas. Sabi ko, paano mangyayari yon? Bago ko siya hintuan, narinig ko pa ang kwento ng matanda. Sabi niya, malayo pa lang daw ako, tanaw na niyang wala akong kausap at wala akong angkas. Baka raw may naisakay akong multo.
Hindi ako naniwala sa kanya kasi hindi naman mukhang multo yung matanda. Lumarga na akong mag-isa tapos nadaanan ko yung bahay na dapat ay paghahatiran ko doon sa angkas ko. May nakabukas na ilaw sa loob kaya alam kong may tao. Naglakas loob ako magtanong. Yung caretaker ang humarap sa akin. Naikwento ko sa kanya na may babaeng matanda na naatira doon kasi hindi ko naihatid dahil biglang nawala. Mukhang alam na niya yung ibig kong sabihin. Doon ko lang nalaman na hindi lang pala ako ang unang driver o rider na nagpunta sa kanila para magtanong. Minsan daw may naghahanap doon sa matanda. Itong huli bago ako, driver daw ng L300. Nang isabay yung matanda pero bigla ring nawala. Pinaliwanag niya sa akin na ang matanda na angkas ko ang dating may-ari pala ng bahay na yon. Pero namatay na yon. Nasagasaan daw at yung lokasyon na sinabi niya, doon ko eksaktong isinakay ang matanda. May dala raw yung eco bag kasi namamalengke kasama yung anak niya. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng matanda na patay na siya. Kaya kung kani-kanino siya nakikisabay para maihatid siya sa bahay nila. First time kong maranasan yon. Hindi ko naman akalain na maski doon ay may ganong mga kwento. Ang alam ko lang kasi ay sa mga probinsya. Simula nang mangyari yon, hindi na ako dumadaan sa lugar na yon. Kung sakali man nadadaan ako, sinisigurado ko na bumubusina muna para hindi ko na makita yung matanda. Ayaw ko rin naman na bigla na lang siyang susulpot sa likuran ko at baka sa takot ko, maaksidente pa ako. Pero sana lang matahimik na yung kaluluwa ng matanda dahil kawawa siya at kawawa rin yung mga taong nagpapasakay sa kanya. Ito lang Sir Bob ang kwento. Maraming salamat sa oras at aabangan ko to sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako po si Denver, nakatira sa Sampaloc. Isa sa mga mas sugid niyong tagapainig ay yung asawa ko. Nahilig na rin ako dahil palagi niyang pinakikinggan kapag nasa bahay ako. Totoo naman din kasi na maganda at nakakatakot ang mga kwento sa channel. May mga same experiences din ako na nangyari sa akin. Pero itong ikukwento ko ay nangyari sa akin last year. Nagtrabaho ako bilang driver sa isang Chinese na may asawang Pinay. Ang gagawin ko, ako yung maghahatid o kaya magsusundo sa Chinese kapag ihahatid na siya sa office nila sa Pasay. Kapag nasa trabaho na siya, yung asawa naman niya yung hinahatid ko kung saan ito pupunta. Minsan sa mall or sa school kapag ihahatid yung anak nila. Halos 1 taon na rin ako nagtatrabaho nun. Gamay ko na ang schedule nila at nakakasundo ko na rin. Isang araw, may sinundo kaming kamag-anak ng Pinay na asawa ng Chinese kong boss. Nasa 40s na rin yung babae na sinundo namin, si Ate Lilia. Siya raw ang mag-aalaga sa bata kasi hindi masyadong matutukan ng nanay lalo kapag ihahatid at susunduin sa school. Kinder pa lang kasi yon, kaya dapat maasikaso lalo kapag pumapasok. Masaya namang kasama si Ate Lilia kasi kakaiba ang mga jokes niya at nagkakasundo kami. Madalas na kaming magkasama. Kasi pinapatambay rin ako ni Madam sa school para madali na lang masundo ang bata kapag uwian na. Nagkukwento si Ate Lilia tungkol sa pamilya niya at sa mga anak niya. Tapos ako rin tungkol sa asawa ko kahit na wala pa man din kaming anak. Madali ko lang din siyang nakapalagayan ng loob. Normal lang naman ang araw-araw sa amin palagi. Hanggang sa nagbakasyon yung mag-asawa pero naiwan yung anak nila kasama si Ate Lilia. Naging magaan din yung trabaho ko nung wala ang mag-asawa kasi hindi ako magpapaikot-ikot kapag may susunduin akong isa sa kanila. Ang focus ko lang ay ang paghatid sundo kina Ate Lilia at sa bata. May araw noon na nasa loob ako ng sasakyan, naghihintay na lumabas silang dalawa. Nagulat ako dahil biglang may pumasok ng kotse. Umupo agad sa likuran. Paglingon ko, si Ate Lilia. Pero nakayuko lang siya.
Kinakausap ko siya noon pero hindi naman siya nagsasalita. Ilang beses ko siyang tinanong kung nasaan ang bata, kung bakit iniwan niya. Kasi malamang hindi naman pwedeng kami lang ang uuwi. Hindi siya kumikibo sa akin. Ang weird niya rin kasi hindi siya kumikilos. Kinalabit ko siya kasi nag-alala na rin ako sa bata. Kahit na magalit ako o sigawan siya, para bang wala siyang pakialam. Sa inis ko, lumabas ako para sana puntahan siya sa likod. Kaso pagbukas ko ng pinto, sumigaw si Ate Lilia. Paglingon ko, kasama niya yung bata. Buhat pa nga niya dahil inaantok raw. Nagtaka naman ako nun. Pagsilip ko sa loob ng sasakyan, wala na yung Ate Lilia na kanina ko pa kinakausap. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun, pero alam ko na hindi ako nagkakamali sa nakita. Hanggang sa makauwi kami, hindi yun nawala sa isip ko. Tinanong ko pa nga si Ate Lilia kung pumasok ba siya kanina ng kotse na siya lang yung mag-isa. Ang sabi niya ay hindi raw dahil may meeting daw sila kanina. Akala ko ay yun ang unang beses kong mararanasan yon. Hanggang sa nasundan siya. Kaatapos ko lang magyosi. Pala ko nang mag-park ng sasakyan sa basement. Nang pumasok na naman sa loob si Ate Lilia. Gabi na nga yun mga bandang 11 PM na. Nagtanong ako sa kanya kung may pupuntahan ba kami kasi baka inutusan siya ng mga amo namin. Kaso ay wala siyang kibo. Nakayuko lang talaga siya. Sa inis ko, nagpark na ako sa basement. Nang lingunin ko siya sa likod ay wala na siya. Hindi ko rin naman narinig na nagbukas ang pinto. Doon na ako kinilabutan kasi hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Bakit palagi ko nakikita si Ate Lilia tapos hindi naman siya kumikibo? Kinabukasan nun ay nagtanong ako sa kanya kung sumakay ba siya sa kotse kagabi bandang 11. Pero ang sabi niya, maaga siyang natulog. Bandang 9 PM pa lang pagkatapos niyang kumain ay natulog na siya. Nasundan na naman yon, pangatlong beses na. Habang nasa basement ako, nakita ko sa salamin na may babaeng nakaupo sa likuran. Parang si Ate Lilia dahil sa hulma nito. Pero nung mga panahon na yon, nakatingin na siya sa akin. Namumutla yung mukha nito tapos yung dabi ay nagbabalat na dry talaga. Kinakausap ko siya kahit takot ako kasi baka mamaya nanloloko na naman. Pero hindi talaga siya tumutugon. Diretso lang siyang nakatingin at walang emosyon. Kinilabutan ako kaya dali-dali akong lumabas. Halos madapa pa nga ako dahil sa takot. Habang naglalakad ako, napadaan ako sa pwesto ng guard tapos kinausap niya ako. Tinanong niya kung nakita ko ba yung nasa likuran ng sasakyan ko. Ang sabi ko naman ay paano niya nalaman. Nakikita niya raw yon dati pa, tuwing magpapark ako. Nung una raw akala niya may tao akong naiwan, pero napapansin niya na nawawala rin yon. Natakot ako kasi baka kung anong ibig sabihin nun. Kapag ganoon kasi, parang may masamang pangitain na magaganap. Tapos ang mukha pa na nakikita ko, si Ate Lilia, na ang ibig sabihin ay may kinalaman sa kanya. Kaya naman sinabi ko yon kay Ate Lilia na palagi ko kakong nakikita yung kamukha niya na sumasakay ng sasakyan. Ang sabi niya ay baka doppelganger yon. Kapag ganoon daw na madalas nakikita, pwedeng may masamang mangyari sa kanya. Dahil nasa kotse, iniisip namin na baka maaksidente kami habang nakasakay siya, kahit na hindi ko naman alam kung totoo nga ba yung ganon. Maingat naman ako sa pagmamaneho. Kasi kung maaaksidente ay damay kaming tatlo. Ayaw ko pa namang mamatay dahil paano na lang yung asawa ko. Tapos may kasama pa aming bata. Naging maayos ang mga sumunod na araw dahil maganda ang lagay ng trapiko. Hindi rin kami kamuntika na maaksidente. Maingat akong driver na mas iningatan ko palalo. Ilang araw na rin ang lumipas. Hindi ko nakikita yung doppelganger ni Ate Lilia. Akala ko ay maayos na ang lahat. Hanggang sa isang araw, habang naipit kami sa traffic dahil merong inaayos sa kalsada,
Bigla na lang inatake ng sakit niya si Ate Lilia. Nangingisay siya sa likuran tapos bumubula ang bibig. Natakot ako kasi umiiyak na rin yung bata. Bumusina ako ng ilang beses para makadaan kami dahil may emergency. Dadalhin ko sa ospital si Ate Lilia. Pero kahit may nagpapadaan sa akin, malabo talaga na makadaan kami. Tumawag na rin ako ng tulong pero matagal kaming narespondehan. Sa kasamaang palad, namatay si Ate Lilia sa likuran ng sasakyan. At yung itsura niya, katulad doon sa itsurang nakita ko sa basement. Doon ko rin napagtanto na parehas ang damit na suot niya. Simula nang mangyari yon, hindi ko na makalimutan yung mukha ni Ate Lilia. Tapos minsan, kapag mag-isa akong bumabiyahe, ay nakikita ko siya o hindi siya umaalis ng sasakyan. Nararamdaman ko kasi minsan na may sakay ako kahit wala naman akong kasama. Sa kilabot ko nga araw-araw ay naparesign na ako dahil pakiramdam ko aatakihin na ako sa puso tuwing nakikita ko siya. Hindi talaga ako nasanay doon. Ikinwento ko yun sa asawa ko. Ang sabi niya sa akin na dapat una pa lang ay binalaan ko na si Ate Lilia kasi parang sa pangitain pa lang na yon, mangyayari na talaga na mamamatay siya. Ang gagawin daw, ipapasunog yung damit na suot niya na makita ko ang doppelganger niya. Kaso ayun nga, huli na ang lahat dahil wala na rin akong nagawa para pigilan yung kung anumang pangitain na yon. Hanggang dito na lang ang nakakakilabot na karanasan ko, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo